Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. Isin natin ng konti yung camera natin. Yan. Medyo sumisilip yung ilaw ko sa likod. So, ayun. Ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Pasensya na kayo, medyo mabigat yung aking mic. No? Medyo bumabagsak yung damit ko. Ayun na nga. Ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, itong pag-uusapan natin ngayong araw is medyo controversial in a way kasi maraming butthurt about this. This is what we call the 3-year rule. Ibig sabihin nito, parang this explores the sentiment that if a tattoo artist isn't skilled enough within 3 years, they should consider stopping tattooing or consider a different route pagdating sa arts. Yun. So pag-usapan natin yan, pero intro muna tayo. And we are back. Yun, sana hindi naririnig yung mga tunog ng motor, tunog ng traffic sa labas kasi I turned on yung ating noise cancellation, so sana effective naman siya. And by the way, right now what I'm using is the Osmo Pocket 3 kasi ewan ko, tinatamad akong i-setup yung SLR natin kasi medyo yung mirrorless camera natin kasi nga medyo maraming setup yon. Plus, hindi nga ako malapit doon sa pinapwestuhan ko o doon sa parang station ko dito sa bahay. So, medyo malayo yung mixer ko. And, kailangan ko ng mic. And I don't wanna shoot a video with mic na medyo pangit yung audio quality. Kaya nga nag-invest ako sa mga mic para maganda yung audio quality natin. Anyways, ayun, balik tayo sa usapan natin. Pasensya na kayo, hindi pa rin ako nakakapagpalit ng upuan, pero abangan nyo kasi papalit ako ng setup dito para bagong setup ulit ng vlog natin. Ayun. So, ano nga ba yung 3-year rule, no? So, eto, sa mga artists, mga tattoo artists na dumaan sa mga mentor or for those tattoo artists that took apprenticeship, no? Feeling ko alam nyo to. Kasi ako ito rin yung madalas kong sinasabi sa mga nagiging apprentice ko ito rin yung sinabi sa akin ng mentor ko, no? So, I had handful of mentors when I was starting as a tattoo artist. No, meron akong mga mentors na nagsabi na kailangan within 3 years maging magaling ka na. Kasi if 3 years na dire-diretso ka nagpa-practice, nag-aaral, tapos hindi ka natututo, hindi ka gumagaling, hindi ka nag-i-improve, ibig sabihin, kailangan mo nang huminto. So, yun yung sinabi sa akin. So, ako, syempre, back then, I was a bit pressured kasi sabi ko, 3 years, parang maikling panahon para maging magaling, as in sobrang galing sa isang bagay. Pero isip ko noon, oo nga naman, kung 3 years na wala ka pang improvement, araw-araw ka nagpa-practice, well, I think you should parang reconsider your decisions, no? So, para sa akin din naman, ang take ko dito sa 3-year rule na to, for me, totoo to. Pero may mga chances kasi or may mga times na si artist, si apprentice, is hindi talaga siya mabilis matuto or iba yung way niya kung paano siya matuto. So, meron kasing mga baguhan na sobrang tagal na. Actually, hindi na sila baguhan or nung nagsisimula sila, parang umabot na ng 5 years, nakikita ko parang hindi pa rin nag-i-improve or nag-improve man, sobrang minimal ng improvement tapos hindi pa rin talaga magaling. Kapag ganun kasi, para sa akin siguro parang hindi talaga para doon kay apprentice yung pagtatattoo or si apprentice ay hindi nakakuha ng magaling na mentor.
or hindi magaling magturo yung mentor niya, posible din yun. Kasi minsan, nangyayari to eh. Parang, imbis na matuto si apprentice, is parang nai-stuck na sila doon sa level na kung nasaan sila nung nagsimula sila. So yun kasi yung pinakamahirap sa lahat. Kapag hindi ka nag-improve, parang on a span of time, questionin mo na, number one, yung sarili mo. May mali ba sa'yo? May problema ba sa'yo? Or, yung mentor mo, tama ba yung tinuturo sa'yo? Mali ba yung gawin nila? Or alam niyo yun, hindi kasi laging kay apprentice yung mali eh. Minsan na kay mentor din. So, mga mentors, kailangan tanggapin nyo din yan. Kung talagang hindi kayo magaling mag-mentor, I mean, kasi pwede ka naman maging magaling na artist, pero hindi ka magaling mag-mentor. Kasi mentoring is a whole different ball game eh. So para sa akin, hindi dahil magaling kang tattoo artist is magaling ka ng mentor. Ako, aminado ako. Hindi ako yung pinakamagaling na tattoo artist, but when it comes to mentoring, no, pagtuturo ng basics, ng fundamentals, feeling ko, ewan ko para sa akin, feeling ko naman, kaya ko, nakakapag-mentor naman ako. Kasi may mga na-mentor ako I mean, ang bilis natuto. Ang bilis umalis sa akin. At magagaling na sila. Yung iba nga, mas magaling pa sa akin. Kasi ako madalas talaga, ang mini-mentor ko, yung nakikita ko na sa drawing pa lang, may potential na eh. So, kasi I don't wanna waste my time, no, na mag-mentor ng mga artist or ng mga tattoo artist na parang mag-start from scratch talaga. Hindi naman ako yung ganong type ng mentor. So gusto ko, kapag may i-mentor ako, makikita ko may potential na. Hindi ko sinasabi na magaling na agad na tattoo artist, but when it comes to drawing, to painting, may potential na bago pa magsimula as a tattoo artist. Kasi ako, I would say I can mentor my apprentice when it comes to tattooing. But when it comes to art mismo, yung doon talaga mismo sa painting, sa drawing, yes, I can teach some skills or some mga basics, pero hindi talaga ako mentor ng pagdo-drawing or painting or kung ano man yan. Pero when it comes to tattoo, yun, nakakapag-mentor ako doon. Kasi ako, nung nag-paint ako, nung nag-drawing ako, wala naman nagturo sa akin. No, kasi hindi ko alam. Kasi bata pa ako noon. Tapos, as in wala talaga magtuturo sa akin. So ako, drawing lang ako ng drawing hanggang sa natuto ako. Gumaling ako mag-drawing, mag-painting, magkulay, magtimpla ng kulay. So, hindi ako naging magaling magturo ng art in that parang medium na parang drawing or painting. Kasi nga, wala naman nagturo sa akin. So, hindi ko alam kung paano ko ituturo yung mga natutunan ko sa sarili ko lang. Pero, pagdating sa tattoo, may nagturo kasi sa akin. So, yun lang din yung tinuturo ko. Kung ano yung nakita ko, kung paano nila ako tinuruan, yun din yung tinuturo ko sa kanila. Yun. Now, pagdating doon sa 3-year rule, ako, meron akong isang naging mentor, naging artist, apprentice pala, na kasi ako, ginagawa ko yung 3-year, dinidivide ko yan sa parang, may mga part yan, parang first week, first month, first quarter, first year, yun. So parang ganun ko siya dinidivide. Tapos tinitignan ko kung anong level ka na doon sa first week. Parang dapat first week pa lang nasa ganitong level ka na. Dapat marunong ka na nito. Alam mo na to. Pagdating sa first month mo, dapat alam mo na to. Kailangan marunong ka na dito. Pagdating sa first quarter mo, kailangan eto na, ganyan. Pagdating sa first year mo, yun, meron akong levels kapag nag-apprentice ako. Kasi ayoko naman na umabot ng, aantayin ko pa ba mag 3 years tsaka ako sasabihin sa kanya na, uy, dapat huminto na. So, dinivide ko siya sa ganon. So, kapag may tinuturuan ako, so, tinitignan ko, ginigage ko. Kapag first week pa lang, nakita ko,
parang malabo yung improvement or malayo talaga, hindi natututo, tayo natin yung first month. So pagdating ng first month, kapag nakita ko na mukhang hindi kakayanin, hindi kaya ng timeline yung kailangan niyang matutunan within the first month, minsan sinasabi ko na talaga na wala, parang kailangan mong humanap ng ibang mentor kasi hindi para sa akin yung pagtuturo sa'yo. Kasi yun, medyo maikli din yung pasensya ko pagdating sa pagtuturo sa ganyan. Pero hindi naman masama yung parang pagkakasabi ko kapag ganun. So meron ganun nga, na-experience ko kasi yun, may tinuruan ako and then parang nangyari, yung first week niya sobrang layo. Parang hindi ko alam kung nasa kanya yung problema o nasa akin yung problema. Baka iba yung paraan niya para matuto, iba naman yung paraan ko para magturo. So hindi kami nagtutugma. Pero ayun, yung tao na yun, hindi ko na siya nakita. Hindi ko na rin nakita sa social media. Hindi ko alam kung nagtuloy ba siya as an artist or huminto na siya. Kasi parang hindi ko na inantay umabot ng 1 buwan. Nung nakita ko na parang less than a month, sobrang layo pa nung kailangan niyang matutunan. Right then and then, sinabi ko sa kanya talaga na wala, hindi talaga obra. So, ganun yung nangyari. So, parang ganun din sa 3-year rule, no? Hindi kasi walang nag-breakdown ng 3-year rule kung paano ba siya gine-gauge, paano ba siya mini-measure. Pero ako, ganun kasi yung ginawa ko. Kasi before, syempre, since nagkaroon ako ng mga trabaho na requires numbers and all yan. So, natuto ako sa data, sa analytics. So, in-apply ko din siya sa pagtuturo ng tattoo, sa pagme-mentor. So, kasi ayokong umabot ng ganong kahaba na parang nagsasayang siya ng panahon, nagsasayang ako ng panahon, tapos wala namang mangyayari sa dulo ng mentorship niya. So, ganon. Ganon din siguro sa inyo, sa mga gustong matuto or sa mga nagsisimula pa lang, mag-set kayo ng timeline nyo na kailangan within a week, alam ko na to, within a month, marunong na ako na ito, within a year, kumikita na ako sa pagtatattoo. Diba? Set kayo ng timeline para sa sarili nyo. At syempre, kailangan sundin nyo to. Kasi kapag hindi nyo nasunod, magiging walang kwenta yung timeline na ginawa nyo. Kasi nga, ma-adjust lang siya ng ma-adjust. So, sundin nyo yung timeline nyo, tignan nyo yung progress nyo. Kung hindi kayo nag-i-improve, you can decide for yourself if magko-continue ka ba sa pagtatattoo or hihintuan na talaga. Yun. So, meron namang ibang nagsasabi na hindi yan totoo. Minsan, meron talagang fast learner, may slow learner. Pero, ewan ko, para sa akin kasi ganun. Ako medyo paselan ako sa oras. Ayoko nag-aaksaya ng oras. Gusto ko sundin lagi kung ito yung sinet kong timeline para sa sarili ko, ito yung sinet kong timeline para sa'yo. Dapat sundin natin yun para hindi masira yung mga plano, yung mga schedules and all. Yun. So, depende sa inyo. Kung sa palagay nyo, hindi totoo yung 3-year rule, comment kayo sa baba, kontrahin nyo ako. Kung sa palagay nyo, totoo yan, comment kayo sa baba. At kung bago kayo sa channel na to at hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify kayo every time we have a new video. Dahil every Saturday, nag-upload ako ng bagong video, 7:30 PM. Okay, yun lang. Kung may mga questions kayo, comment kayo sa baba. Yun lang. Peace out.